telebisyon, pabilisan at unahan ang labanan ng mga reporters sa pagbabato ng mga balita. Sa internet, ang mga vloggers ang siyang nakakascoop ng mga larawan at video, partikular na mga iskandalo na siyang ina-upload sa iba't ibang vlogs at video streaming sites. At kung gaano kabilis na i-upload ang mga yan sa World Wide Web says, ay higit na mas matuloy nitong kumalat dahil sa maramihan at halos sa bayang pag-download at pagbabahagi o sharing ng mga larawan at video na ginagawa nga nitong mga Pinoy netizens sa pamamagitan ng computer at maging ng mga makabagong cellular phones. At narito ang tala ng mga nai-upload ng mga iskandalong yumanig sa pamayanang Pilipino ngayong 2008. Sa panahong ito ng pamamayagpag ng makabagong teknolohiya sa computers at internet, hindi biro ang masangkot at makalagkat sa anumang iskandalo. Dahil hindi lang ang iyong mga kakilala ang posibleng makaalam nito, kung hindi ang buong mundo. Mahusay kumanta, magaling gumiling, at higit sa lahat, sexy at talaga namang nakakapag-init ang kanilang mga performance. Ito ang all-girls group na Mocha. Bukod sa kanilang mga hit songs, gumawa rin ng ingay ngayong taon ang grupong ito dahil sa mga naglabasang litrato nila na kumalat sa internet. Ayon sa grupo, ang mga litratong ito ay nakulang daw habang sila ay nag-unwind sa isang private pool sa Laguna. Nagulat na lamang daw sila nang lumabas sa mga litrato sa dyaryo at maging sa YouTube. Makikita sa larawan na nahahalikan ang lead singer na si Mocha at ang kamiyembrong si Hershey. Para sa karamihan, ang mainit na eksenang ito ay hindi raw pangkaraniwan na ginagawa ng mga kababaihan. Pero iba ang pananaw nila Mocha at Hershey. Nako, hindi lang naman ngayon nangyayari. Kahit panahon pa ni Maria Clara, it's a kiss, friendly kiss. Kung nagalit man daw sila nang maglabasan ang mga larawan, ito'y dahil na-invade daw ang kanilang privacy nang inilathala ito ng walang paalam. Bukod pa dito, yung mga words na ginamit na parang feeling ko ako as a person na baboy yung pagkatao. Sinasabing nagparaos, yung mga ganong salita. Pinaratangan din daw silang mga lesbian at tomboy, bagay na tinatanggi naman ng dalawa. Hindi yan lesbian act. Issue pa ba yan hanggang ngayon? Tapos ano naman kung ginawa ko yan? At ano naman kung tomboy ako? Unang-una hindi ako tomboy. Pero kung tomboy man ako, anong karapatan nyo na magsalita ng ganyan tungkol sa akin? O kung sino mang tao? Sobrang doon ako naiyak na ano yung explain ko sa parents ko. Siyempre, ayaw nila ng yung anak nila mahuhusgahan ng pangit. Kung nagagalit man sila Mocha at Hershey, kay Raymond Agapito, editor-in-chief ng tabloid na Pinoy Parazzi, ginagawa lamang raw niya ang kanyang trabaho sa pagpapublish ng mga larawan na pinadala lamang sa kanyang email. Ang pwede lang sigurong sumaklaw sa aking usapin dito ay yung self-regulation eh. Pero sa kasong ito, palagay ko yung self-regulation ko ay nalagpasan ng aking mas malaking layunin at responsibilidad para dun sa kalayaan sa pamamahayag at sa paghahatid ng mga interesanting usapin ukol dito. Para sa akin, as long as the picture is not altered, wala naman sigurong mali dito. Obviously, ginamit lang nila kami para lang mag-ingay yung dyaryo nila at bumenta sila. Parang kung gusto nila na mag-picture, na i-leak yung pictures na yun para pabaksakin yung isang tao, karma na lang yun. Sana magkaroon sila ng konsensya. Kung sa'yo gagawin yun, parang maawa ka rin naman. Gusto ko lang paalala sa kanila na hindi ako ang gumawa ng akto. Hindi ako nakipaghalikan, kundi kayo. So, responsibilidad nyo yan bilang public figure. Dapat ma-realize nyo na may kasabihan nga sa Ingles na if you cannot stand the heat, stay out of the kitchen. Sa ngayon ay nakasampa na sa piskalya ang usapin. Subalit hindi maitatanggi ng magkabilang panig na ang kontrobersya ay naging daan upang mas lalong maging popular at mapag-usapan ng publiko ang Mocha at ang diaryong Pinoy Parazzi.